Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na naman kay Boss Balita TV. So may ito pamagat na habang buhay na kulong. Grabe, Sen. Amy Marcos, kinasuhan ni PBBM, walang piyansa. Kakapasok lang. So yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin to ng reaction kasi alam naman natin si Manang Amy is iba yung karakas niya ngayon. Diba? So, tingnan natin. So, bago natin simulan, Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, pamagat ng video ito. Habang buhay na kulong, grabe, Sen. Amy Marcos, kinasuhan ni PBBM, walang piyansa, kakapasok lang, ? So, yan yung panonorin natin, and then kaya na lang din bahalang kumusga, no? So, tingnan natin kung ano yung nakapaloob sa video to. Boss Balita TV, Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe. Start. Ito raw po ang inaasahan nilang gagawin ng palasyo para itong mga ito ay... Uy, nasa dulo na to ah. Start zero. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe, Amy Marcos kinasuhan ni PBBM. Habang buhay na kulong, naiyak si VP Sara Duterte. Ayon sa nakalap nating impormasyon, malaking gulo to. Sinisira ang presidente ni Amy Marcos para pumalit si VP Sara. Binulgar ni Yusek Claire. Nagsisimula sila ng destabilisasyon. Sila na ang tatanggalin sa pwesto. Grabe si Senator Amy Marcos kinasuhan ni PBBM. Habang Sobrang grabe buhay na talaga. kulong, naiyak si VP Sara Duterte. Tara panoorin natin. Yusek, have you spoken to the President since last night nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Amy? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean I am not holding my punches anymore? Direkta niyo na pong kino-question ang mga aksyon ni Senator Amy, ang kanyang motibo. Ito ho ba ay may basbas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, what you're saying to the public about Senator Amy Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi, ang mandatong ibigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. Boom. Panis. Naka-counter ka tuloy. So, alam nyo yung, ewan ko, yung si interviewer or tagapagtanong na yun, isi-shade niya, 'di ba? Na may basbas ba yan? Kasi ganyan naman talaga parati, pero ang ano kasi, ang kaibahan kasi ni Yusek Claire Castro kasi, may experience na kasi siya. Kasi vlogger yan, sobrang tagal na vlogger yan, 'di ba? Na sanay na yan kapag tinatanong siya ng mga tao kasi yun nga yung way of vlogging niya, 'di ba? Parang nagbabasa siya ng comment tapos nire-replyan niya. So, sanay na yan. Hindi yan basta-basta mako-corner mo ng basta-basta na lang. Diba? So, masasagot niya talaga yan. So, I think parang dyan din papasok talaga na kaya siguro binigyan din siya ng liberty, diba? To counter fake news. Kasi yun nga, mabilis din kasi siyang mag-isip eh. Diba? Yun lang Ang naman. sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung ano pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, may basbas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Senator Amy? Anong messaging po ba ang sinasabi? Madami na po ako sinabi. Yes, ma'am. Yeah, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po. Ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito, at ito ay para ma-counter fake news, lahat po yan ay may basbas mula sa Pangulo. Maraming salamat, Yusek. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa... Yan. Ito yung isa talaga sa parang gigil talaga ako, no? Kasi, yun nga, yung, alam niyo yung parang gustong ipakita ni Senator Amy Marcos na pagmamahal or concern siya sa kapatid niya. Diba? Which is, kung titignan mo naman talaga, paano? Di ba? Paano naging concern yun? Di ba? Parang mas concern ka pa nga kay Digong eh. Over kay PBBM eh. Di ba? Hindi mo naman ginaganyan si Digong eh kung talagang concern ka sa kanila. Di ba? I mean, mas concern ka pa nga kay Digong kasi nagpatawag ka pa talaga ng hearing. Di ba? Nung illegal arrest ni Digong. Pero sa kapatid mo, I don't think na out of concern yan, ano talaga yan? I think malaking factor yan yung yung utang na loob. Yan kasi, 'di ba? Kung hindi ka sana nagpapa-promote kila VP Sara nung election, edi wala ka sanang utang na loob. Ayun, ikaw din kasi. yung mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama.
Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer, kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And Tama. follow-up lang. Klarong-klaro din kasi talaga yan. Hindi may tatanggi ni Senator Amy yan eh. Aware nga siya eh. Aware nga siya na pinagpipiestahan siya ng mga tao kasi isipin mo sino ba yung mga kalaban ni Amy ngayon? Yung kakamping ayaw sa kanya. Yung mga Marcos loyalists ayaw na din sa kanya. Siyempre, yung mga DDS diehard ayaw din naman sa kanya. Diba? Wala lang. Ang gusto lang talaga ng mga DDS sa kanya is yung mga pinagsasabihin niya na shits eh. Diba? But, other than that, wala na. May nakita nga akong yung video, ewan ko kung totoo yun, na parang pati anak ni Amy, parang may komento against sa kanya. May nakita ko lang thumbnail, hindi ko pa napanood yung video. Pero if ever totoo yun, grabe yun. Diba? Na parang pala yan, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo, mangyayari din sa'yo. Yari. Is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Amy Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test si PBBM. Same station. Yes, Net 25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin. Hindi po tayo Same station, Net 25. Net 25 yung nagtatanong. Grabe, sobrang talaga, sobrang lupit talaga ni ni Claire Castro kung mamara, diba? Kaya yan din yung isa sa reason kung bakit, alam niyo yung nung kakasimula pa lang ni Yusek, pinagtutulong-tulungan na talaga siya ng mga DDS. And then yun nga, sobrang nahihirapan talaga sila. Hindi sila uubray kasi yung mga yung mga ibinabato para kay PBBM. Binabalik agad ni Yusek Claire. Diba? So imbis na mag-focus yung tao sa galit doon kay PBBM, parang kailangan muna nilang dumaan kay Yusek Claire. Diba? Parang nagiging gatekeeper, something like that. Diba? Na bago makalanding yung mga mga punches nyo doon sa Pangulo, dadaan muna kayo sa akin. Diba? Matinding screening muna yung pagdadaanan nyo dito. And then okay lang din naman kasi yun nga, may mga ibang factor naman talaga na naibabalik ni Attorney Claire Castro, yung mga binabato ng mga DDS. Then kita nyo naman, parang halos pagtulungan na nga siya dyan eh. magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. Good afternoon, Yusek. Diba? Ito pala yung isa sa magandang factor na dapat nating gawin kasi yun nga, kung matatandaan nyo yung last video natin about dun kay Senator Marcoleta, diba? Na parang sinasabi niya doon na no, I'm not protecting these kayas. Ang gusto ko lang dito, bigyan natin ng tamang or ipantay natin yung batas. Na kung wala yan sa batas, hindi yan pwedeng ipilit. So ngayon, ang tanong, Senator Marcoleta, why? Diba? Why never mong kinukorek yung mga kasamahan mo about dito sa hair follicle test na to? Bakit nasa batas ba na dapat magpa-hair follicle test yung Pangulo? Diba? Why? Bakit hindi mo masabihan yung mga yung mga kasamahan mo kung totoo talaga na fairness of law yung gusto mong iparating. Diba? O ewan ko lang comment nyo rin sa baba kung kahit si Marcoleta ba nananawagan ng hair follicle test sa Pangulo. Kasi sa pagkakaalam ko si Harry Roque din dati nung sinabihan si FPRD na magpa-practice or whatsoever, sinasabi ni Harry Roque na parang hindi pwede. Diba? Wala yan sa batas. Pero ngayon, yun na yung mga hinahanap nila. Last night, nag-issue po kayo ng statement denying yung accusations ni Senator Amy Marcos against the President and the First Family. Aside from issuing statements of denial, how does the First Family intend to respond, or does the First Family intend to hold the Senator accountable for her statements? Let's just wait and see. As of now, we do not have any plan of making any legal action against her. So let's just wait.
Ma'am, when and where will the president draw the line? Some political analysts are saying that the senator's statements are a form of destabilization. Does Malacanang view it as such, and how does Malacanang intend to act on that? Let us check first all the facts and the statements that she made. Then it's up to the OJ, maybe ombudsman, if they will make any initiative to investigate this matter. Sunod na tanong mula po kay Beth. Tsaka parang hindi din naman siya magme-make sense parno. Kasi yun nga ang gusto ng mga DDS, why hindi makareport agad? Bakit hindi makapag-response agad, something like that. Pero kapag ka niresponsa naman sasabihin naman nila, hindi, nagsisinungaling ka lang. Diba? Like, as if naman na may kalalagyan talaga si PBBM sa kanila. Do you think ngayon nananawagan sila hair follicle test? Tapos ayaw magpa-hair follicle test ng Pangulo kasi yun nga, hindi niya naman talaga responsibilidad, hindi naman talaga siya ganun ka dapat talaga na gawin mo talaga. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, do you think if ever magpapa-hair follicle test ang Pangulo tapos nag-negative siya, maniniwala yung DDS dyan? Do you think maniniwala sila? Hindi. Hindi din naman, 'di ba? So ano pa yung point? Kasi dati nung about doon sa nagpa-drug test yung Pangulo. Hindi din naman sila naniniwala. 'Di ba? About sa salin, nung nag-submit ng salin yung Pangulo, hindi din naman sila naniniwala. So ano ba talaga? Do you think may kalalagyan talaga if ever magpa-hair follicle test yung Pangulo? Do you think may mangyayari? Do you think mag-switch yung mga DDS na okay, good boy pala si PBBM? Doon pa nga lang sa fake video ng yung Pulveron video, 'di ba? Doon pa nga nasupal-pal na yung mga DDS that time na sobrang napakalaking AI ng video na yon. Doon pa lang sa tenga, chinik na yon ng mga expert. Kita nyo yung tenga, sobrang magkaiba sa tenga ni PBBM. Ano yan? Magbabago pala yung hulma ng tenga. So ano yung komento ng mga DDS doon? Kahit na sinampal na sila ng facts, wala, bakit nyo naman sinasabing AI yan? Totoo yan. So parang ganun, mag-i-stick na lang sila sa ganun. So same as dito, kahit mag-hair follicle test yung Pangulo, mag-negative man yan, hindi pa rin nila paniniwalaan yan, hindi pa rin mawawala yan. Diba? Do you think yung mga DDS about dun sa Pulveron video, sinuko na nila yun? Hindi. Nag-i-stick pa rin sila na totoo yung Pulveron video na yun. Kahit na nasupalpal na yun, naitama na yun. Diba? Ewan ko talaga kasi kung ako talaga analisahin ko talaga, kahit magpa-hair follicle test yung Pangulo, wala. Kahit mag-negative yung Pangulo, hindi nila paniniwalaan yan. Diba? It's just, ginagamit lang talaga nila yan. Diba? Kasi dyan dyan matutuwa or dyan nabubuhayan ng dugo yung mga DDS. Yan lang naman. Lacaryaso, Philippine Star. Good afternoon, ma'am. May mga kaalyado po si Vice President Sara Duterte na nananawagan ng pag-resign na ni Pangulong Marcos. So magiging option ba ito ng Pangulo? At categorical po na maaari niyo pong sabihin na hindi kailangan magre-resign ng Pangulo? Kanino pong supporter ulit? Vice President Sara Duterte. So kailangan pa po bang Sometimes din ewan ko pero sometimes din sa media, kapag nagtatanong sila, wala lang, parang kumbaga nire-relay lang nila yung mga tanong na mga nonsense din. Diba? Na, yun nga, kung aanalisahin mo, loyal supporter of Sara Duterte. So, anong i-expect mo? Diba? Mga katimbre nila dato, magtatanong dyan. Malamang negative talaga yung itatanong dyan. Dapat ito din yung mga nasa media, sila din mismo i-scream din sila sa sarili nila. Like, ano ba to? Relevant pa ba to na itanong? Or okay pa ba to na itanong? Diba? Hindi ba to nonsense na itanong? Diba? Like, yun nga, yung sa resign, nananawagan yung mga supporter ni Sara ng resign. Natural, mananawagan talaga sila kasi gusto nilang paupuin yung nila yung Panginoon nila Ang tanong, ano yung mga basis? Dapat yun na lang ba? Siguro kung against or hindi rektang talaga, hindi talaga rektang supporter nila Sara Duterte, pwede pa. For example, bibigyan ko kayo ng mga magsasaka.
grupo ng magsasaka, bigla silang mananawagan, Marcos resign. Kasi wala kang ginagawa sa mga magsasaka. Di ba? Parang yun, pwedeng itanong siguro ng media yun, ma'am, anong masasabi ng presidente dito na nanawagan yung mga magsasaka na Marcos resign? Kasi, parang doon, pakikinggan mo sila na, o ano ba yung reason, tapos kung may maipakita sila, parang yan, pwedeng itanong nila. Di ba? Pero, kung yung galing mismo sa supporter, mga diehard supporter ni BP Sara, which is alam naman natin na mga toxic talaga yung iba dyan, ipipick up mo pa yun, anak ng tokwa naman. Di ba? O abot naman dun sa magsasaka, wala, mahirap yun kasi si PBBM mismo, kahit yung utang ng mga magsasaka dun sa Davao, tinulungan ni PBBM yun. Di ba? So, binibigyan ko lang kayo ng example ba na sana naman yung kunin nyo, yung opinion ng mga estudyante na kunyari apektado yung pag-aaral nila kasi walang nagagawa yung gobyerno, something like that. Hindi yung sabi ng supporter ni BP Sara, anak ng tokwa naman. Malamang yan talaga yung sasabihin yan, supporter ng kabila yan eh. Morais ito. Lahat naman yata ng supporter ng Vice Presidente ang nais ay paalisin sa pwesto ang Pangulo. Bakit? Para pumalit ang Vice Presidente? So, option ba ito? The President is still working and keeps on working for the country. So, hindi po option sa administrasyon, sa Pangulo ang pagbibitiw. Ang Pangulo ay matapang na haharapin kung ano man ang suliranin ng bansa. At sila mga nag-iingay, sila ay ingay lamang. Follow up lang, ma'am. Ma'am, while si President Marcos po ang nagsimula nitong pag-investigate dito sa corruption allegations, hindi po nyo ba nakikita na nagbubumirang ito sa kanya at bandang huli siya pa yung talaga mapupuntiran nitong investigation na ito? Hindi po natin nakikita. Nagbubumirang. Which is, alam mo naman na yan, expected na yan. Kung mag-i-stand ka talaga against sa karamihan, expect mo na ikaw talaga yung pagfufokusan nila. Ikaw talaga yung ilalaglag nila. Ikaw yung frontline eh. Diba? Ikaw yung nasa harap. Ikaw talaga yung mapupuruhan. Nagbubumirang ito. Pero ito ang nais ipakita ng mga propagandista, mga destabilizers para mailihis ang issue tungkol sa talagang nasasabing sangkot dito. Mga sangkot na nais na makaligtas at makalusot. Dahil kapag nawala ang Pangulo sa kanyang pwesto, malamang muli magiging maligaya ang mga nasasabing sangkot dahil ang susunod na liderato, ipagpapatuloy kaya itong paninindigan ng Pangulo na sawatain at pugsain ang korupsyon. Malabo One related yan. question from Ivan Mayrina. Yusek, does the President... Yun nga lang para wala pa tayong talaga. Wala pa tayong nakikita na karapat dapat na pumalit kay PBBM I mean, from the mismo ba? From the block of PBBM mismo. Wala pa tayong totally. Though meron namang mga potential talaga pero kumbaga sa ingay ba na kayang makipagsabayan, parang mahihirapan pa tayo. 'Di ba? Like I mean makipagsabayan yung parang malaki talaga yung chance na manalo. Alam niyo yung ganyan. Kasi for example, yung presidency last time, Lenny at saka si PBBM, sila talaga yung makikita mo talaga na makakapasok talaga. Yung sila Pacquiao, expected na yun na never talagang mananalo yun. Parang ganyan pa. So wala pa tayong nakikita na talaga, yung sa admin na pakakawala nila Ewan ko lang kung makikipag-collab sila sa Pinks or sa Dilaws, but di natin alam. 'Di ba? Kasi for example si Raffy Tulfo, malakas-lakas naman si Raffy Tulfo pero I think hindi naman talaga siya nakahanay sa blocks ng mga Marcoses, 'di ba? So yeah. Parang lang din. So sino ba? Kasi pwedeng ang tatakbong president, it's either si Lenny, si Raffy Tulfo, si BP Sara. Tapos si Bongo, wala, hilaw pa nga si Bongo eh. Yeah. Si Hontiveros pwede na din pero I don't know. feel compelled to personally and directly confront the allegations against him? What do you mean? Yung siya po mismo ang sasagot. Ano bang dapat sagutin? Well, corruption allegations and the allegations of drug use. Sino po ba ang nagbibigay ng alegasyon tungkol sa korupsyon? Ang sinabi ni Zaldico, pauwiin po natin siya dito, ibigay niya ang tamang mga dokumento niya kung meron siya, at saka po natin sagutin ang inyong katanungan. Pero ganun pong hindi siya magbibitiw ika ninyo. But
how is this going to affect his governance? Kasi whether true or not, meron po itong impact, for example, maybe sa international community or maybe domestically, meron pong mga nagdududa sa mga aligasyong ito. Ang mga magdududa lamang dito ay yung hindi gagamit ng kanilang isipan para alamin ang katotohanan. Matagal ng issue, ang mga binabato sa Pangulo. Ito ay napasinungalingan na natin. Nagkaroon na po ng resulta na galing sa St. Luke's about the drug test. At pati po yung mga AI video na ipinupukol sa Pangulo na napatunayang peke. Lahat po yan ang nasagot na. So, hindi po ito makakasira sa Pangulo dahil alam ng taumbayan, mas maraming taumbayan ang naniniwala sa ginagawa ng Pangulo para sugpuin ang korupsyon. Tama naman, para kahit ako naman, kahit kung analisahin mo siya, hindi naman talaga siya totally makakasira sa Pangulo. Ano? Siguro, yung mga allegation, especially yung mga DDS kasi kapag naglalabas sila ng is mga intriga lang, walang mga supporting documents, walang mahirap suportaan, mga bibig lang ba, mga laway lang yung puhunan, 'di ba? So yan yung inaasahan nila na makakasira sa Pangulo. Isipin nyo to, nung time na sobrang bagsak na yung mga Duterte, sila VP Sara Duterte, nagsilabasan yung mga confidential funds, yung sa DepEd, yung sa laptop, or sa whatsoever, nagsilabasan, may mga resibo pa. Di ba? Pero after that, nung biglang nag-ingay si FPRD, yung nahuli, na itala sa Hague, di ba? Kita nyo naman kung anong impact nangyari dun. Di ba? Nanalo si Bato at saka si Bongo. Sobrang laki. Parang anong tawag dyan? May tawag sa vote na yun eh. Basta something like that na parang nakalimutan ko, basta parang vote siya na hindi siya pag-aalsa. Basta something like that. 'Di ba? Na kung iisipin mo, si BP Sara nga, 'di ba? Na sobrang daming resibo. Na itawid niya nga yung pangalan niya na sirang-sira na dati. I mean, may mga nagbabalik loob or biglang umingay, biglang lumakas si BP Sara. Ito pa kaya si PBBM na ano ba yung ginagawa ng Pangulo ngayon? Fighting against corruption. 'Di ba? Walang hindi niya inano yung war on drugs. 'Di ba? So mahihirapan silang butasan. Kumbaga yung ginagawa na lang nila, intriga na umiikot na lang sa word na bangag. Yung mga Polvoron video na yan, yung mga hair follicle test na yan, umiikot-ikot lang. Tapos wala namang nangyayari. So ang tanong, do you think makakasigra talaga sa Pangulo yan? Hindi hindi uubra yan. Diba? Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos, from video ni Saldico hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, sa assessment niyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi, bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico at sa ni Senator Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na sinabi ni Saldico ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mababatas na nagsasabing hindi ka panipiniwala ang sinabi ni Saldico. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol sa Tama. Tsaka ba't ka naman maniniwala sa tao na isinasalba rin yung sarili niya na alam naman natin na sobrang guilty talaga? Diba? Amy, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na Yun si lang. Vice Presidente. Yun Hindi lang. man lang niya iningayan ang patungkol. Tsaka involved din yung mga kasamahan nila sa Duterte Block. Kasamahan ba nila sa Duterte Block? Basta yung mga senator na mga pro-Duterte. Involved din sa against corruption. So anong i-expect mo na gagawin ni Amy? Parang si Amy na lang kasi yung parang alas nila. Hindi siya alas. Parang kayang gumawa ng ingay sa ngayon kasi yung isa nasa Hague na eh. Diba? Yan kasi Senator Amy. Diba? Utang na loob pa, more. Kung hindi ka sana naging greedy sa election bid mo, hindi ka nagpahawak sa leeg sa mga Duterte. Wala ka sanang ganyang gagawin ngayon eh, na mag-a-against ka sa family mo. Like babanggain mo talaga lahat. Wala utang na loob na lang yan eh. sa issue ng confidential funds. Hindi rin niya iningayan ang pagpapadala sa dating Pangulong Duterte
sa ICC. Ang iningi niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanyang mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Tama. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Just a reaction lang from Palace. Ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay na ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag-a-assess ng katotohanan, maniniwala Nako. sa ginagawa ng Pangulo. Ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, Tama. nasagot niyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Sabi niyo wait and see. Pero kukuha lang po ako ng reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos nagbigay din ng pahayag kay Senator Amy at sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction lang po in the Palace. Ano bang ini-expect nyo? Diba? Ano bang ini-expect nyo na reaction ng anak? Ay, nako. Kasi nung Tsaka ewan ko nga rin kung bakit. Ewan ko. alingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po. This is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maisog Rally, ito na po ang iniingay. Pero after a while, nagsalitaan dating Pangulong Duterte na walang katotohanan ng kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ng Pangulo sa pwesto. Yun po sinabi ni Majority Leader, ma'am. Sorry, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At yun nga, ano po yung reaction ninyo dyan? Well, I cannot speak for Congressman Sandro. Kung Tama. Tsaka ano lang naman yan parang nagpapalabas lang din siya ng sama ng loob niya. Hindi nga siya sama ng loob Parang kalimutan ko yung basta something like nilalaro niya na lang din. 'Di ba? Yung situation. 'Di ba? Parang let the people think. So kayo na lang mag deep dive talaga kung anong ibig sabihin or ano yung ibig kong sabihin nung sabihin ko na hindi yan asal ng kapatid. Kasi maraming maraming meaning yan 'di ba? Na yun nga pinapakita kasi ni Senator Amy that concerned daw siya sa kapatid niya, 'di ba? Pero ang totoo, hindi naman ganyan maging concern talaga yung kapatid. And then, makikita mo naman na talaga dati pa, di ba? Yung sa rally pa lang, yung election pa lang is parang ing-ing na talaga siya doon. Di ba? Na parang sinali ka ni PBBM sa line-up niya tapos biglang kakambyo ka din doon sa kabila or kakabig ka din doon sa mga Dutertes. Parang ikaw, di ba? Ikaw yung dapat or questionin mo dapat yung sarili mo, Senator Amy, di ba? Kung okay ka pa ba? ano po ang sinabi po niya, although meron akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being a sibling. Tama. So, totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Sunod na tanong mula kay Cresilyn Catarong. Tsaka tutuusin mo nga, ngayon, hinahanap ng hinahanap ng media, hinahanap ng mga DDS, yung rebuttals ng Pangulo kay Amy. Kung tutuusin mo, sobrang grabe yung pagtitimpi talaga ni PBBM dyan. Di ba? Like, iniisip niya talaga na anak ng Teokwa, kapatid ko to, paano ko to anuhin, di ba? Like, sobrang saya na sana ng tatay ko na sa kabilang buhay na naging presidente ako, tapos yun, naging presidente nga ako, yung kapatid ko pa na anak niya, yung one of the critics ko. 'Di ba? So, paano ko yun anuhin? 'Di ba? Kumbaga si PBBM parang wala, nag-aano pa rin ng bas-bas like, ano ba to dad? 'Di ba? Aanuhin ko ba tong mokong na to? 'Di ba? Like, kahit sino talaga pa rin, hindi mo maintindihan yung ganyang actions 'Di ba? Na ano pang ini-expect mo na kapatid kita tapos gaganyanin mo ko tapos kita mo naman sobrang nahihirapan pa sa sa pagre-rebat si PBBM. Actually,
para sa akin hindi nahihirapan si PBBM na iribat si Amy dahil sa dahil sa totoo yung sinasabi ni Amy. I think nahihirapang magribat si PBBM kasi parehas kasi silang Marcos eh. 'Di ba? Ikakasira nila yan pag pipiestahan lang sila ng tao. 'Di ba? Like, I think yun na lang yung iniisip siguro ni PBBM na kahit anong mangyari, kapatid ko to, magtitimpi talaga ako. Pero I think time will come din kapag hindi talaga titigil to si Amy. Mapupuno din to si PBBM eh. Pero kung iisipin mo na lang kung gaano kataas, 'di ba, yung PC niya or yung pagtitimpi niya. Like, alam niyo yung parang inaano niya pa talaga yung kapatid niya na ikaw talaga, 'di ba? Ikaw talaga manang tigas na talaga ng ulo mo, 'di ba? Yan, kakasama mo yan sa mga mga bad influence na friends mo. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding pa rin po sa allegations ni Senator Amy, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Yusek, another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Di ba? Matapos yung mabigat na aligasyon ni Senator Amy, paanong mabigat? Dati nang ginagawa ni FPRD yan eh. Di ba? Kung tutuusin, mas mataas pa nga yung papel ni FPRD over kay Amy. Pero kung tutuusin mo, umubra ba yung pinaggagawa ni FPRD? Actually, hinahype lang naman talaga ng kabila yung yung mga sinasabi ni Amy. Kasi wala, dinagdagan niya yung acting skills niya eh. Dinadaan niya sa parang ganyan-ganyan yung mukha niya eh. Like parang na-consummation na nanay. Alam niyo yung ganyan. Ang galing umacting eh. Di ba? Yung acting na nakakainis din. Ay, naku, itong media din talaga. Dating sobrang bigat. Paanong mabigat? Wala namang mabigat sa sinasabi nun eh. Maniniwala pa kung mabigat kung yung sinasabi niya is yung kunyari, si PBBM nakatsugi ng tao. Yun, mabigat siguro yun. Pero kung yung iba ba to ni Amy, abot na naman sa yung sa DRUGS. 'Di ba? Yung paggamit or whatsoever. Anong bago? 'Di ba? Paano naging mabigat 'yun? Lang nakakatawa talaga. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. So bakit magkakaroon ng pag-aalala ang mga miyembro ng AFP? Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. Isa lamang itong ingay. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Trigiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Na po ito. Kahapon pa lamang po. So hindi pa po tinatanggap? Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. So I think hanggang dito na lang muna, no? So tapusin muna natin dito. Doon muna tayo kay kay Manang na magaling umarte Like anyways, that's it. Boss Balita TV, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre courtesy na rin sa Malacanang, Attorney Claire Castro, and then yun sa lahat ng mga media dyan na nagtatanong, which is yung iba naman is parang nonsense lang din yung mga tinatanong but anyways, that's it. So again, Boss Balita TV, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Like grabe talaga yung pag-hype up nila na kesyo ganyan. Sobrang bigat daw ng allegation ni Senator Amy. Like, paano naging mabigat yun, di ba? Wala namang bago doon eh.
Tsaka ano pang ini-expect natin ni Senator Amy, di ba? Na parang, kumbaga ano na yan eh. Na-convert na yan as a DD supporter eh. Di ba? Na-convert na yan. So sana lang yung magsalita talaga is hindi yung mga diehard anak ng Tokwa, mga diehard mananawagan ng resign. Malamang diehard yan eh. Ano pang ini-expect mo? Kahit walang katotohanan yung mga sasabihin yan, as long as diehard sila, yan talaga yung gusto nila, mag-resign. Kasi sobrang taas ng pag-idolize nila kay VP Sara eh. So about naman dito sa INC, iba din yung INC talaga par. Di din talaga natin maano-ano na for transparency or whatsoever. Kasi ang malaking tanong lang naman dyan, kung against kayo sa corruption or for transparency lang kayo, hindi kayo namumulitika, diba? Bakit may mga politiko kayong pinagsalita sa rally nyo? Diba? Kasi yung INC, ang labas na dyan is ano na eh, may kulay na. Mantagin nyo, pagsalitain nyo ba naman si Amy Marcos, which is Solid Duterte. Ano yan, nagpipik kayo ng side. Dapat, kung gusto nyo talaga ng transparency, mag-stick lang kayo dyan sa transparency. Huwag kayong makipag-pullab sa mga politicians. Diba? Gawin nyo yung rally na kayo lang, INC. Diba? Huwag nyong singitan ng politika talaga kasi paano nyo nasasabi na lahat ng sumampa dyan? Diba? Lahat ng sumampa dyan, 100% kayo sure na hindi involved sa mga corruption yan? Walang natanggap na mga kickbacks yung mga yan? 100% sure talaga kayo? Sa mga nababalitaan natin, yung mga kasamahan yan, involved na. Diba? Dapat dyan, dumistansya yung INC par. Hindi yung ganyan. Gusto nyo ng transparency, gusto nyo ng peace, tapos malaman-laman namin, nagsasalita si Amy, pinipersonal niya si PBBM. Anak ng Tokwa. Parang nagiging family matters pa nga eh. Diba? Kasi problema nung kapatid na babae sa kapatid niyang lalaki, tinatakol niya dyan sa rally nyo. So, paano pa nagiging genuine yung rally nyo, diba? Na parang for peace, for transparency. Wala na. Mawawala na yung pinaka-meaning talaga ng rally. Sana kung magdaos kayo ulit ng rally, huwag kayong magpasampa ng politiko. Diba? Sabihin na natin, kalyado nyo kasi Marcoleta INC. Pero dapat yung delikadesa, nasa sa inyo na rin ba na, Marcoleta, wag ka muna magsalita. Kasi against sa mga politicians nung yung gagawin namin politician ka. So out ka muna, di ba? Dapat ganyan, hindi yung Marcoleta, since INC ka, sige, imbitahan kita. Yung mga kasama mo sa Senado, iimbitahan ko rin, anak ng Tokwa. Di ba? Kawawa yung yung ibang member nyo dyan, dinadamay nyo sa nyo. Tapos yung mga leader, ewan ko kung nandyan din, nakabilad din, or nakatayo din magdamag, But anyways, that's it. So, about naman dun sa ni Amy, kaya nga ang tingin ko talaga, nagtitimpi lang yan si PBBM, like parang ewan ko, humihingi ng basbas sa tatay niya yan, or sa nanay niya, like, tad bang gagawin ko dito kay kay Amy, para na tong tanga dito eh. Para na tong ing-ing dito eh, gamit na ng gamit na ng kabila eh. Diba? Si Amy din kasi, nagpapagamit din kasi. So anyways, that's it. So kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So Boss Balita TV, Malacanang Palace, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.